Magandang hapon, ako po si Nikki de Guzman. Pasadahan na natin ang mga rumaratsyadang balita dito sa Frontline Express. Naitala sa bansa ang pinakamataas na self-rated poverty rate o yung dami ng mga Pilipinong nagsasabing sila ay mahirap sa loob ng huling 16 na taon. Sa survey ng social weather stations na inilabas ngayong araw, 58% ng mga sinurvey noong Hunyo ang nagsabing sila ay mahirap. Katumbas yan ng 16 na milyong pamilyang Pilipino. Mas mataas yan sa 46% o 12.9 million families na naitala noong Marso. Taong 2008 nang makapagtala ang Pilipinas ng 59% self-rated poverty rating o nung panahon pa ni dating Pangulong Gloria Arroyo. Sa parehong survey naman bumaba sa 12% mula sa 30% ang nagsasabing borderline o malapit na silang maghirap. Habang dumadami ang nagsasabing hindi sila mahirap, 30% yan noong Hunyo mula sa 23% noong Marso. Kahit bumaba na ang presyo ng bigas, posible pa rin daw ang isa pang good news. Sabi ng Department of Agriculture, mas magmumura pa ang imported rice dahil sa binawasang taripa. Mula sa tanggapan ng DA sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan si Shaila Francisco. Magandang hapon, Shaila. Magkano na ba ngayon ang presyo ng bigas? Nikki, dalawang kada kilo na ang binaba ng imported rice sa ilang palengke. Naglalaro na lang sa 51 hanggang 53 pesos kada kilo ang presyo ngayon ng well-milled rice. Pero ayon sa Department of Agriculture, mas bababa pa yan dahil nagsimula na rin dumating ang mga inangkat na bigas na pinatawan ng mas mababang taripa. Sa ngayon, nasa higit 35,000 metric tons na ng imported na bigas ang dumating sa bansa. Sa Agosto naman inaasang darating ang bulto ng import. Kaya posibleng mas bumaba pa sa 50 pesos kada kilo ang presyo ng imported rice. Pero habang wala pa yan, tuloy-tuloy ang pagbebenta ng 29 pesos kada kilo na bigas sa mga Kadiwa store. Nasa 15 pa lang na Kadiwa center sa NCR, Cavite, Laguna at Bulacan ang nakapagbenta ng murang bigas. Pero pagdating ng Agosto at Setyembre, pagbebenta na rin ng sa Kadiwa center sa Visayas at Mindanao. Bagamat mura na ang 29 pesos kada kilo na subsidized ng gobyerno, pinag-aaralan din kung kaya pa ibaba ang presyo na yan, lalo na kung bumaba pa ang presyo ng bigas sa world market at lokal na merkado. Nikki? Maraming salamat, Shaila Francisco. May taas presyo at rollback na nakikita ang Department of Energy para sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa monitor ng Department of Energy, sa unang 4 na trading day ngayong linggo, nakikitang tataas ng hanggang 20 centavos ang kada litro ng gasolina. Sakaling matuloy, ito na ang ika-4 na sunod na taas presyo ng gasolina. Pero may 30 to 60 centavos per liter namang rollback sa diesel at 60 to 70 centavos per liter na bawas presyo rin sa kerosene. Ipatutupad ang oil price adjustment sa susunod na linggo. Dalawang low-pressure area na sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang binabantayan ngayon ng Pag-asa. Nabataan ang unang LPA 135 kilometers kanluran-timog-kanluran ng Calapan City sa Oriental Mindoro. Habang ang pangalawang LPA naman ay nasa 880 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Dahil sa dalawang sama ng panahon, makararanas ng malawakang pag-ulan sa Northern Palawan at Occidental Mindoro. Kalat-kalat na pag-ulan din ang dala nito sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Bicol, Western Visayas at natitirang bahagi ng Mimaropa. Nakaaapekto rin sa panahon ng Southwest Monsoon o habagat. Magpapaulan yan sa Mindanao at natitirang bahagi ng Visayas. Handa na ang security force na ide-deploy para sa ikatlong sona ni Pangulong Bongbong Marcos sa Lunes. Nasa 23,000 security personnel ang ipakakalat sa kahabaan ng Commonwealth Avenue at sa palibot ng Batasang Pambansa. Nasa frontline ng balitang yan si Hannibal Talete. Mahigit 800 security personnel ang dumalo sa send-off ceremony kaninang umaga sa Campo Caringel sa Quezon City. Kabilang dyan ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection, Armed Forces of the Philippines, Bureau of Jail Management and Penology, PNP Special Action Force, pati na rin ang puwersa ng kapulisan mula sa iba't ibang distrito sa Metro Manila. Bahagi sila ng Security Task Force na itatalaga para sa ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos sa Lunes. Ayon sa NCRPO, magdaragdag pa sila ng puwersa mula sa Regions 3 at 4. Sa kabuuan, 23,000 personnel ang ide-deploy sa kahabaan ng Commonwealth at sa palibot ng Batasan. We are ensuring
that the delivery of the SONA of our president should be seamless and smooth and very peaceful. So far, as of now, threat level ang Metro Manila, so pinakamababa, halos walang threat. Wala tayong namamonitor. Pero bilang paghihigpit sa seguridad, 3 araw ipatutupad ang gun ban sa buong Metro Manila. Simula yan bukas 12:01 a.m. hanggang Lunes alas 12 ng hating gabi. Simula Linggo naman, naka-heightened alert na ang lahat ng mga pulis. Mahigpit ding ipatutupad ang no-fly zone sa airspace at sa paligid ng batasang pambansa. Nagbabalita mula sa Frontline, Hannibal Talete, News 5. Marami pang aabangang balita sa pagbabalik ng Frontline Express. Balikan natin ang balita sa 2 low pressure area na binabantayan ng Pag-asa. Umakyat na sa lagpas kalahating milyon ang apektado ngayon ng malawakang pag-ulan at pagbaha sa ilang bahagi ng bansa. Para sa iba pang detalye, makakausap natin ang spokesperson ng Office of the Civil Defense na si Director Edgar Posadas. Magandang hapon po, Sir Edgar. Magandang hapon, magandang hapon po sa lahat ng mga na nakikinig sa inyong programa. Okay, so sir, unang-una po, ano po bang mga lugar ang pinaka-apektado ngayon ng pagbaha at pag-ulan? May mga lugar po ba tayo na lubog na? Ilan po ba so far ang casualties natin? Opo, simulan ko na lang po muna dun sa naitalang casualties natin. Sa ngayon po, meron pong naitala yun na 5 na validated na, 4 po sa region ng Zamboanga. Yung pong Region 10, isa rin. We have, may 2 pa po tayong pinavalidate. Isa po sa Region 11, saka isa po sa BARM. And meron po tayong isang missing. At ito po ay binavalidate din sa Region 10 po ito ma'am. And yun pong dahil po dun sa isa po pa yung tanong, dahil po dun sa patuloy na pag-ulan, ayon po sa NGB, yung mga basically yung ating mga lugar sa region sa Mindanao ang binabantayan natin ngayon dahil mas matagal na po silang inuulan. So po yung sa northern, western at saka central Mindanao po. Mm-hmm. So marami pa rin pong mga kalsadang hindi madaanan doon. Opo, sa ngayon po meron na lang 12 na mga road network, mga daan po, 12. Isa pong tulay kasi po yung 59 na dadaanan na po at saka 4 pong mga tulay. So ito na lang po yung natitira na kinukumpuni o naayos pa, sinisigurado lang natin that they are safe na po. Mm-hmm. Sir Edgar, doon naman po tayo sa mga evacuation centers. Meron pa po ba tayong mga kababayan doon? Saka ano pong datos ng kabuuang halaga ng pinsala? Opo, meron po tayo ngayon na naitala po natin ngayon, ma'am, is 53 na evacuation centers. So, ito po ay combined effect na po ito, ma'am. Kasama na po yung LPA dito at saka yung sa Southwest Monsoon. At sa kasalukuyan po, ang pinakamarami pa rin na bilang ay sa Region 9, 27. We are catering to 5,395 families or 22,253 po na individual. And of course, we also have monitoring po ng mga kababayan natin na nag-evacuate pero hindi po dun sa mga evacuation centers but because they opted to stay with their relatives and friends po. And they are well provided naman po so far sa ngayon. Mm-hmm. Panghuli na po, Sir Edgar, ano-ano po bang mga preparasyon natin lalo't may 2 low pressure area pa po tayong paparating bukod sa habagat? Opo, medyo naka-establish naman po tayo ng yung mga mekanismo natin for response kasi medyo inuulan na rin po tayo for the past few days. So, pag-iigtingin lang po natin yon. We are closely monitoring po with our regional counterparts, our LGUs, para doon po sa response mechanism. We are also in close coordination with the DSWD and the DILG. At sa ngayon po, ma'am, just to make sure that the needs of the country is met and with urgency, yun pong ating NDRIM OC ay naka-blue alert po ngayon.
Okay, stay safe din po, sir. Maraming salamat, Office of the Civil Defense Spokesman Director Edgar Posadas. Humihingi ng isang buwan ang MMDA para ayusin ang nag-viral na wheelchair ramp sa EDSA Busway Film Station sa Quezon City. Para sa detalye, nasa linya natin mula sa Pasig City, si Ria Fernandez. Ria, paano nga ba ang gagawin sa nasabing wheelchair ramp na ito? Nikki, may hinahanap na raw na solusyon ng Metropolitan Development Authority o MMDA sa umano'y matarik na rampa sa EDSA Busway Film Station sa Quezon City. Ayon kay Chairman Romando Artes, maglalagay raw sila ng wheelchair lift sa tawiran nila sa nasabing istasyon. Surface level na raw ito para hindi na mahirapan ang mga naka-wheelchair sa pag-akyat baba papunta sa EDSA Busway. Una raw nilang kinonsidera ang paglalagay ng wheelchair platform sa mismong rampa, pero wala na raw kasing espasyo para pagkabitan nito. Walang binigay na petsa ang MMDA kung kailan yan sisimulan, pero aayusin daw ito ng contractor ng ahensya sa loob ng isang buwan. Ang solusyong yan, wala raw magiging dagdag na gasto sa gobyerno. Umaasa naman si Artes na matutuldukan na ang issue, pansamantala munang isinara ang rampa, habang kumukonsulta sa mga eksperto para maiayos ang disenyo. Umani ng batikos ang rampa dahil matarik at hindi PWD friendly. Nikki? Maraming salamat, Ria Fernandez. At narito naman ang balitang dapat ninyong abangan sa Frontline Pilipinas. Lalaking ng halay umano at nangigil sa nakilala niya sa social media, arestado sa Parañaque. Motorcycle taxi rider ninakawan ng motorsiklo ng kawatang nagpanggap na pasahero. At kilalanin ang fresh and new faces na aabangan ng ating mga kapatid dito sa TV5. Yan ang mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman. Ako po si Nikki de Guzman. Magandang hapon.